Ayon sa ilang nakausap natin ng mga nagtitinda dito, yun nga rin yung pinagtataka nila dahil sa pagganitong petsa puno at maraming mga sasakyan nga dito na sa mga tindahan. Pero sa ngayon ay kakaunti pa rin nga. Siguro ay abala sa bakasyon o di kaya naman ay disperas pa ng pagpapalit ng taon bago dumagsa ang napakarami pang mga mamimili. Matumal pa rin ang bentahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan ilang araw na lang bago magpalit ang taon. Ayon sa mga nagtitinda, halos nasa 100 na mga tindahan ang bukas na mga paputok dito sa Bocaue. Ang problema nila, madalang paanya ang mga bumibili. Ang isa sa kinababahala ng mga dealer at mga manufacturer ay maaaring may epekto sa mga mamimili ang nangyaring pagsabog ng paputok sa loob ng wing van sa Marikina na kinasawi ng driver at pasahero. Para naman sa dealer na si Josephine, marami pa naman silang stock ngayong binili. Ang kinatatakot niya, baka hindi ito maubos kung ganito katumal pa ang mga mamimili. Kasing taas ng nakaraan hindi mangyayari dahil oversupply. Lahat nung last year na dapat paninda namin, ngayon dumating. Hindi kagaya last year, yung malakas talaga last year eh. Ramdam naman namin eh. Kasi noon, after mga, yan yung 15, kalahatian, dagsana talaga yung buyer. Ngayon hindi masyado. May mga buyer naman ng paputok na metikuloso o hindi basta-basta sila makapag-decide ng kanilang bibilhin kung hindi sila sigurado sa kanilang mabibili. Lalo na't mabibili nila ng mahal ang paputok o di kaya naman ay illegal na binebenta na delikado sa mga mamimili. Namimili ako, pinapanood ko muna sa yung video para alam kong sulit yung bibilin ko. Para at least makita mo muna kung maganda ba yung paputok o yung pailaw. Kasi pag mamimili ka nang hindi mo na-check, sayang ng pera mo eh. Madilismaya ka lang. Papaputok ka ng 4 minutes, 3 minutes, tapos maliliit lang yung ilaw or hindi maganda. So sayang lang. Mas maganda talaga may tatak kasi talagang certified sila eh. Kasi sa walang tatak na binibili, pangit naman. Pwede namin i-report kasi kung totosin, bawal talaga sila eh, di ba? Eh syempre na pag mahirap naman pag ni-report tapos binili namin, kami yung madidisgrasya, di ba? Kaya mas better na i-report na lang namin. Samantala, paalala ng PNP, huwag bumili ng iligal na paputok na maaaring maging mitya ng buhay ng inyong mahal sa buhay o pamilya. Kung maaari ay ibili na lang nila ito ng pagkain ng mapapakinabangan pa ng kanilang pamilya kaysa mauwi sa disgrasya. Aga sa mga oras. Pero ang problema nga dito ay kakaunti pa rin nga yung mga bumibili. Merong mga dumadating na mga sasakyan. Ito siguro yung mga galing sa mga bakasyon na pauwi ng Maynila. Pero the rest ay talagang matumal pa ang bumibili ng paputok na kumbaga inaasahan ng mga nagtitinda dito na baka sila'y malugi kung ganitong kakaunti pa rin yung mga bumibili ng paputok sa Bocaue, Bulacan. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Nestor, kumusta yung pagpapatupad ng safety measures dyan sa area ng tindahan ng mga paputok? Dahil alam natin na maselan yung lugar na yan. Kumusta at monitored ba ng LGU yung pagpapatupad ng safety measures gaya nung pagkakaroon ng fire extinguisher within the area at iba pang mga safety measures dyan? Kumusta yung pagpapatupad, Nestor? Napapanatili ba yung mga batas dyan, Nestor? Yes, Aga, tama ka. Ito nga talaga yung dapat tutukan yung ginagawa ng LGUs at maging ng mga iba't ibang mga otoridad, partikular itong PNP at Bureau of Fire Protection kung saan nga ay meron ditong fire truck at may mga naka-deploy na mga patrol personnel ng PNP na kung saan nga ay nag-iikot sila rito para doon sa mga huhulihin kung meron mang naninigarilyo malapit sa mga nagtitinda ng paputok na mahigpit na pinagbabawal o gumagamit ng mga bait at bawal din dito yung mag-testing ng mga paputok lalo na sa harap o sa tindahan dahil ito ay maaaring pagmulan ng sunog. Kaya sa ngayon ay patuloy pa rin namang nakamonitor dito pati yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na tatagal hanggang sa katapusan nga ng Disyembre. Aga. Maraming salamat, Nestor Torres.